mula kay Mr. V. Sabi dito, bro, tanong lang po, ano pong masasabi ninyo sa puro-puro na nagpapakita after po ng may namatay na kaanak o kaibigan? Sinasabi po na po iyon daw ay kaluluwa ng namatay. Ang tanong, brother, anong tanong, brother? Sabi niya dito, bro, tanong ko lang po, ano pong masasabi ninyo sa puro-puro na nagpapakita after po ng may namatay na kaanak o kaibigan? Sinasabi po iyon daw ay kaluluwa ng namatay. Ano daw po yung masasabi natin doon? Bro, baka paru-paro, hindi puro-puro. Ah, paro-paro pala, sorry. Paro-paro. So, Angel, Brother yun. Angel. Paro-paro, G. Paro-paro pala. So, yun ang mga speculation ng mga pinuno, yung mga lulos-lulos na pag kailangan magdasal kayo dahil nakabalik ang kaluluwa dahil may paro-paro. Isang superstitious belief yun, bro. Hindi naman pwede yung paro-paro, ang kaluluwa maging paro-paro. So, parang incarnation yun. So, hindi ang totoo, isang lang yung parang superstitious belief, mga haka lang yun sa ating mga minuno dahil napasa-pasa yun sa mga pangbaga, mga lang, itong lang. So, hindi yun totoo, brother. Yung pag may paro-paro, ito na, kaluluwa na to sa isang namatay. Okay, no, at saka doon naman sa nasasabi na Bible study, pero di naman bumabasa ng Bible, huwag nyo rin kalimutan na sa ang dating daan, si El Historiano ay bumabasa rin ng mga referensya gaya ng Britannica Encyclopedia, Top 25 Crimes of the History, yung sa yung cyanobacteria, yung sa ano ba yung lalaki na natrace yung kanyang yung kanyang descendants pamagitan ng DNA testing. Ang daming binabasa din sa ang dating daan na hindi naman Biblia. Panoorin niyo yung panoorin niyo yung sa YouTube yung El Historiano versus Jerome Almodovar na atheist. Tingnan niyo mga pinagbabasa, hindi mga Biblia. Huh? Kaya hindi porket may nakalagay na Bible study, lalo na sa amin, hindi kami Bible alone. Kami ay based on reality, kaya kung nasa encyclopedia ang sagot ng inyong katanungan, doon babasahin. Alangan na magbasahin namin sa Biblia, wala sa Biblia ang katanungan ninyo. Oh, alangan magbasahin namin sa Biblia, wala naman sa Biblia ang kasagutan sa mga tanong ninyo. Oh, yun. Kaya normal lang na kami magbasa ng mga referensya. Good evening po sa inyong lahat, brother. Ask ko lang po related po doon sa pinaliwanag po ni ni Brother Wendell. Wendell. Kasi kasi po may nakilala po ako sa church mga 2 weeks ago lang. Pero lagi ko po siya nakikita. Isa po siyang bakla. Pero Okay. hindi isa po siyang bakla. At tapos nung last Sunday, tapos nakausap ko po siya, pero hindi pa naman siya nagkukwento, pero lagi ko po siya nakikita kahit hindi ko siya nakilala. Lagi po siyang nagsisimba po sa church. Tapos ah lagi wala naman po siyang wala po ako nakikitang parang siyempre sabi natin bakla minsan may mga boyfriend or something. Ano po siya parang natuwa lang ako po sa kanya, sabi ko, pero tinawag ko po rin po siya na brother. Sabi ko, brother, okay yan. Lagi kita nakikita nagsisimba. Sabi niya, ay, opo, ganyan. Tapos sabi ko, pero hindi ko po siya nakikitang pero may kasalanan ba siya doon dahil bakla siya? Pero lagi naman po siya nagsisimba. Talagang hindi ko po siya basta wala pong linggo na hindi ko siya nakikita. So, meron ba siyang kasalanan o wala po akong alam na may boyfriend siya or something. Pero kasalanan po ba yun yung pagiging bakla niya? Ganun po. Yung wala naman siyang ginagawang masama, hindi katulad po nung iba na nakikipag-live in the same sex, ganun. Okay, tandaan po natin, no? Ang pinagbawal
ang pinagbawal po sa ano no sa Biblia from Old to New Testament ay malinaw po yung pakikiapid. So bigyan natin ng ano para mas malinaw po. Unang Korinto nga po, chapter 6, verse 9 to 10, pwede po natin i-ano. Hindi ba ninyo alam na ang makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Yan, so ulitin lang po natin yung sa 9. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ng inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Yan po, no? Talagang letra for letra yan. Hindi na natin kailangan i-contextualize, no? Malinaw po ang sabi ni Apostol Pablo. Although inulit lang yan from the beginning, marami pa pong talata diyan. Even in the New Testament, napakaraming talata po yan. But yan ang pinaka ano kasi na letra for letra, no? Sabi niya, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan, ayun, makasalanan daw, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So pag wala kang bahagi, alam mo na kung saan ka pupunta. Nakikipagtalik, isa yan, no? Nangangalunya, sumasamba. Yung letra po, letrang nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae po, no? So hindi naman sinabing, okay, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos pag bakla ka. Hindi po, no? Malinaw po yun. Yung mga nakikipagtalik lamang. Unless hindi natin alam, no, kasi marami rin pong mga nagsisimba, alam naman natin, no. Very religious na gay. Pero secretly po mayroon silang mga ano, no. So hindi natin alam. Salamat sa Diyos kung siya ay napipigilan niya. Mayroon din naman ng mga gay yan, sina Ogie Alcacid. Tama, sorry. Sorry, yung baklang ano, Si Ogie Diaz. Ang Alcacid. Ogie Diaz, hindi naman sina Arnel Ignacio, may mga gay na talagang nagpakasal just because they know, no? Alam ko mga Katoliko yung mga yan. They know. So basta't even though you're gay, kung ikaw ay hindi nakikipagtalik sa kapwa lalaki, kapwa babae, malinaw po 'yon. Pwede po rin 'yon sa ano, pwede isang papasok sa fornication. CCC 2353 nga po, kapatid. Fornication is carnal union between an unmarried man and an unmarried woman. It is gravely contrary to the dignity of persons and of human sexuality, which is naturally ordered to the good of spouses and the generation and education of children. Moreover, it is a grave scandal when there is corruption of the young. Yes, so malinaw po 'yon, no? Yung fornication kasi kasama na rin po 'yon yung mga premarital sex ng mga kabataan ngayon, no? Mga paulit-ulit 'yan, kabataan, lalaki sa babae, bawal din 'yon. So even though you're not gay, malinaw yan pag kahit hindi ka gay ka o lalaki ka pero nakikipagtalik ka pa rin ngayon na wala kang basbas sa simbahan, ganun din. So mortal sin din, no, sa mata ng Diyos. Kasi yun nga pinaliwanag na rin kanina ni Bro Wendell. Ngayon, pagka wala pong ginagawa, no, ang nakakaalam siya naman kasi hindi natin alam mo na napakarami niyan, pwedeng napakarami natin. Ako nga po may kilala ko noon na sa St. Hindi ako nang bagitin yung ano, no, kung saan ako nagle-lay minister. Yung taga-opisina, alam ko babae talaga yon, no? And then later mayroon akong nakikita doon tomboy na mga lingkod ng Diyos talaga yung nanay niya, yung ano niya. And then later on na ano ko na may relasyon yata yung dalawa, something, no. And
Yun ang nakakaano doon. Makikita mo, very religious yung family nung tomboy talaga siya, yung isa. Pero babae yung nasa opisina. Babaeng babae. So ngayon, itong tomboy na to, lagi po talaga sa simbahan yung kapatid, no? And then, yun naman parang mga ano ng simbahan din, leader pa, ginawa leader. Siguro hindi masyado na ano ni father yun, no? Kung saan ako nagle-lay minister. Yung pinaka-leader doon, may mga leader pa siya ng mga community group. Live-in din yon. So, in other words, hindi po kasi natin Masabi. masasabi kung Oo. ang ginagawa nila sa labas pareho sa simbahan kasi alam niyo naman po napakarami niyan na very religious pagdating sa Opo. labas, hindi yun ang ginagawa, kapatid. So wala siyang guilt of fornication, no? Lalaki kahit nga hindi bakla o hindi tomboy, ang tawag doon guilt of fornication or sin of fornication kung walang pakikipagtalik. Even live-in, civil, lalaki sa lalaki, babae sa babae, hanggat po wala, yung tanong nyo, nagkakasala ba? Hindi. Hanggat wala. Kung nakikipagkaibigan lang sa kapwa niya lalaki, fine. Hanggat walang sexual intercourse po, guilt of fornication, wala po siyang kasalanan. Pero, hindi natin alam kung anong ginagawa niya sa labas. Kasi hindi naman natin siya kasama 24 hours. No? Yun Opo, sa bagay po. Yes. May isa pa akong tanong, brother, related din. Paano ko kasi may kamag-anak po ako nung umuwi ako, ano siya, bata pa lang, pero talagang kung umarte siya, marang babae talaga. Bata pa siya, I think 11 na siya eh. Pero, ina-admit niya sarili niya, bakla siya. Pero yung parents, inallowed na lang siyang maging ganun. Pero ano naman siya, inborn na daw yun eh. Yung ganun siya. Kasalanan po ba yun? Yun. Kasi Back to... sinasabi po kasi nila minsan, ay nasa lahi kasi namin, yung uncle, yung kapatid ng nanay niya, bakla din kasi. So, ano ba yun? Meron bang yun? Kasalanan or something? Kasi inborn, kasi nung bata pa raw talaga ganun na rin, para yung asta niya ganun, kahit sa school ganun, tapos ang mga nilalaro niya, mga Barbie, yung ba yun, frozen na doll. Pero nakakatuwa naman siya. Pero nagsisimba po siya. Sumasama po siya sa auntie ko na magsimba every Sunday sa church. Pero sabi ko sa kanya, dapat maging lalaki ka kasi hindi yan tama. Sabi niya, kasi Ilonggo yung salita niya, agdi mo ako eh. Sabi niya, bakla talaga ako eh. Sabi niya sa akin. So sinabi ko lang na, hindi naman po siya nagalit. Tumatawa pa rin siya, pero siyempre bata pa po siya. Maybe later on siguro mag-change din siya na yung ganyan. Kasi parang siyempre yung nanay rin niya religious din, pero sa akin bakit hindi siya parang tinutuwid, ibig sabihin parang ganun ba? So back to yung paliwanag natin kanina, ang bakla per se sa mga nakikinig, hindi po kasalanan 'yan kasi hindi niya kasalanang maging malambot or maging feeling mo kumbaga machong-macho ka, feeling mo si Darna ka o something. So, iba po 'yon. Kaya nga kahit even mapapansin niyo sa mga kaparian natin, because they decided talaga na hindi nila kaya sigurong makipagrelasyon sa babae, may mga ganong pari po talaga na makita mo, lambot, di ba? Pati pananalita, pati mag-comment. Very soft spoken. There's a lot of gay. Yes, but hindi nagiging kasalanan yung pagiging gay. Dahil nga, yan naman siyempre, may vows sila, no? To be, vows chastity. Anong chastity? Mamuhay sa kabanalan. So, and at the same time, celibacy. Celibate sila. Ibig sabihin, no sexual intercourse, no? Hanggat maaari. Siyempre, di natin alam kung sa labas, kung may ginagawa si father. But sa bagay, that's their vow. No? So, although there's no perfect person, no? Tama pa rin yan. But, yung pinag-uusapan natin dito, is gay sa sin? Being a gay? No. So, being a gay, tandaan po natin, inheritance man yan, o talagang lahi-lahi, o talagang naipanganak na malambot, gawa pa rin ng Diyos yan. So, pa rin siya ng Diyos. The problem is, magiging ka lang, kung talagang may guilt of fornication siya. So, pagiging gay,
It's not a sin. Magkakaroon kayo ng kasalanan mga kapatid kung kayo ay makikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Kapo. Okay. Salamat po, Brother Angel. Napakaliwanag po. Thank you. Kasi before po, parang pag nakakita po ako, sabi ko, sa isip ko lang po, pero sabi ko, mas maganda itanong ko kasi siyempre dito sa punto per punto, talagang tumpak. At least may magtanong man sa akin, o ano, at least alam ko pong isasagot ko. O Bro kaya mayroong Angel? may nagja-judge sa ganyang klase, pwede kong sabihin na hindi kasi gano'n naman. So, makaka-explain din po ako sa kanila. Kasi minsan ang tao madaling mag-judge kung makakita po sila ng mga gano'n. So, ako naman, hindi po ako nag-judge. Pero sa akin, parang humanga ako sa kanya. I mean, kasi lagi siya nagsisimba, talagang, tapos kapitbahay din po siya ng kaibigan ko rin dito. Sabi niya, kapitbahay ko yan. Ano lang siya, talagang friendly talaga siya sa mga babae. Yun ang nakikita ng isang friend ko na kapitbahay niya. Pero wala naman daw siyang naririnig o nakakasama na meron siyang karelasyon na parehong lalaki. So parang humanga ako sa kanya, lalo nung linggo, tapos sabi ko, nandito ka na naman. Sabi niya, opo. Kasi ano ko na po talagang magsimba. So hindi naman po ako nagtanong ng personal kasi hindi ko po naman po siya masyadong kakilala. So parang embarrassing naman. Kaya naitanong ko lang po kung halimbawa makausap ko po siya, di-explain ko sa kanya kung halimbawa kasi lagi ko po siya nakikita sa church. Yun ang ano ko. Kaya sa Bro Angel? Yes, ayan si Bro Wendell pala. Pero isa na lang po. Pero magandang ano po yun, umpisa sa kanya, no? At least may sana makapakinig siya ng mag-Bible study siya tungkol doon. So, medyo mas malaking chance makaiwas siya kung religious ang gay or lesbian. Kung religyoso sila, medyo malaki ang chance kaysa dun sa totaling hindi nagsisimba, no? So, yun si Bro Wendell yata po may dadagdag. May case kami sa office na isang doktor siya na na-deliverance namin na inaamin talaga niya na gay siya, no? Pero alam niyo ba, sa series of deliverance at namumuhay sa role of life, weekly confession niya. Weekly talaga ang kanyang kumpisan. Sabi niya, bro, nawala talaga ang attraction ko sa lalaki. Wow. wow, Iyon. Weekly confession ang ginawa niya. Pero noon, bago pa nagsimula, inaamin niya, doktor siya, bakla talaga siya. At na-attract siya sa mga lalaki. Pero na deliverance, may mga sinusunod na mga role of life, at weekly confession, yun sabi niya, nawala ang kanyang attraction sa lalaki. At di lang yan, merong isang case din na di natin makita na tumboy siya, no? Dahil maganda siya, na babae, na deliverance din siya. Pero sa aming diagnostic interview, doon siya umamin na may karelasyon pala siya. At sabi niya, tumboy siya. Pero sa series of deliverance and pagbigay ng role of life, kinausap talaga niya ang karelasyon niya. Dahil sabi ko, kung manatili ka sa damdamin na isang babae ay isang lalaki na ang katotohanan, ikaw ay isang babae, you are living the world of fantasy. So kinausap niya na maghiwalay sila. At ngayon, sabi niya, namuhay siya bilang babae. Wow, praise God. At acknowledge po natin mga kapatid, nandito na si Father Darwin. Good evening po, Father Darwin. Maraming salamat, Father Wendell, Brother Angel, at sa pagtatanong din, Deng. Meron ka pang natitirang katanungan kung meron po. Pero acknowledge muna natin, Father Darwin Kitgano. Good evening po.